Basta na kayo dyan mga tol, mga solid, ka-DDS. Ayos ba kayo dyan mga OFW? Saan man kayong dako ng mundo ngayon. Basta na kayo dyan. Ingat, ingat tayong lahat. Malamig pa rin dito. Ito, opinion ko rin sa nakita ko na sa pahayag ni Tatay Digong, PRRD, na sabi niya kay PBBM, hindi niya kailangan ang tulong ni BBM para doon sa ICC. Kahit arestuhin siya anumang oras, hindi siya natatakot. Pero hindi siya papaaresto sa ICC ng buhay. Meaning, kung batas natin, kung pulis siguro natin at mga military natin ang kukuha sa kanya, papayag siya. Pero pag mga ibang lahi, ibang bansa, hindi siya magpapahuli ng buhay. Yan ang sabi, pahayag ni Tatay Digong. At hindi siya nangihingi ng tulong ni BBM para sa ICC na yan. At ang gusto niya lang mangyari na maging maayos ang pamahalaan ni BBM para sa taong bayan. Ayusin niya lang yung pagsisilbi niya sa taong bayan. Yun lang ang gusto ni Tatay Digong. At ito nga si BBM, yung mga nangyayari ngayon, walang nakikita ang taong bayan. Hindi nakikita ng taong bayan yung mga sinasabi niya nga umuunlad, nagbabago ang Pilipinas. Ang nakikita ng taong bayan lalong lumulubog ang Pilipinas. Lalong naghihirap ang taong bayan. Yun yung sabi ng Dolly na dumami ang trabahante, dumami ang nagkaroon ng trabaho. Pero taliwas ito sa mga sinasabi ng taong bayan, sa nakikita ng taong bayan. Meaning, hindi ito totoo. Parang puro palabas na lang ito ng media, ng administrasyon, na ganyan ang nangyayari. Pero ang nangyayari sa realidad ng buhay ng mamayang Pilipino, iba. Umaangal sila na lalo silang naghihirap, lalong nagmamahal ang mga bilihin. Yun ang mga nakikita natin sa taong bayan. At ito yung sinasabing warrant of arrest kay PRRD, sabi nga si Trillanes ang utak nito. Pero si PRRD hindi siya natatakot. Hindi siya natatakot sa mga kakaharapin niyang kung ano man ang gustong mangyari ng administrasyon. Pero hindi siya pahuhuli ng buhay kung iba ang aaresto sa kanya, kung ibang lahi. Pero kung kapwa nating Pilipino, walang problema. Iyon ang sinasabi niya. At itong sa mga nangyayari ngayon, paano na lang kung walang katulad ng Duterte, walang PRRD na kinakatakutan pa ng iba. Kinakatakutan nila. Paano kung walang
Tatay Digong na naninindigan sa ganitong pamamaraan. Dahil nga siguro kung walang Duterte, walang Tatay Digong na naninindigan para sa ganitong mga pangyayari, siguro tuloy-tuloy ang mga kawalang hiyaan itong mga nasa posisyon ngayon na may mga mas samang hangarin, may mga pansariling interest lang. Siguro tuloy-tuloy ang pamamayagpag nila. Baka yung tchatcha na ito, yung PI na ito, tuloy-tuloy ito. Buti na lang may isang Duterte, may isang Tatay Digong na mahal ng taong bayan at sinusuportahan natin. Dahil kung wala, siguro paano na lang, anong mangyayari sa atin? Siguro tuloy-tuloy ang kawalang hiyaan nila. Okay lang naman yung tchatcha. Okay lang na manatili sila sa pwesto kung katulad ng kung maayos ang pamamalakad nila, kung ikauunlad ng bayan, kung hindi nila pansariling interes. Kung katulad ng pamamahala halimbawa ni Tatay Digong noon, kahit sabihin mong habang buhay, okay lang. Walang palit-palit ng administrasyon kasi para tuloy-tuloy nga naman ang pag-unlad ng bayan. Pero kung pansariling interes lang nila at para lang sa kanila ang hangarin nila, mangurakot, pansariling interes lang na ginagawa nila, kung ganito yung pagwawalang hiya sa taong bayan, sa budget ng taong bayan, ano mangyayari sa Pilipinas? Ano mangyayari sa atin? Sa mga taong bayan na mga naghihirap sa buhay. Kaya mabuti na lang may isang Tatay Digong na naninindigan at kinatatakutan pa nila. Dahil kung wala, kung tayo lang siguro patuloy lang tayong sasamantalahin ng mga ganit sa kapangyarihan at ng mga magnanakaw na yan. Kaya mabuti na lang may isang Tatay Digong, may mga Duterte na kinatatakutan pa ng ibang mga walang hiyang may posisyon sa gobyerno. Kaya sana mga kababayan, manindigan din tayo sa katotohanan. Magtulong-tulong tayo para din sa atin, sa mga mahal natin sa buhay, para sa ikaunlad ng bayan natin. Huwag nating hayaan na mangibabaw ang mga walang hiyang mga politiko, makakapal ang muka, katulad ni Tampaluslos ng iba pa dyan, at siyempre kasama na si First Lady dyan at si BBM, na mga alam din nila, alam niya rin ang mga nangyayari. Kaya lang baka takot lang siya. Takot siya sa asawa niya, takot siya sa pinsan niya. Kaya sana wag natin hayaan na mga kababayan, manindigan tayo sa tama at wag tayong pasisilaw sa pera, kakarampot na pera. Kasi ang pera, yun nga, lagi kong sinasabi, ang pera mauubos yan. Ang pera hindi natin madadala sa hukayan. Ang kapangyarihan, hindi yan panghabang buhay. Pero yung dignidad nyo at yung mangyayari sa mga susunod na henerasyon, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga anak natin, magiging apo natin, kaapu-apuhan natin, may mga magandang kinabukasan pa silang makikita o mararanasan kung maayos ang ating bayan, maayos ang mga pinuno ng gobyerno na iiwan natin na pagwala na tayo. Kaya mga kababayan, magsama-sama tayong manindigan para sa katotohanan. Huwag tayong papabudol uli, kasi nabudol na nga nabudol na tayo. Huwag na tayong magpabudol ulit.
Yun lang muna mga solid ka DDS, mga kababayan, ingat tayong lahat. Ingat mga katulad kong OFW sa iba't ibang panig ng bansa. Ingat tayong lahat. Salamat.